Magandang gabi po mga kapatid. Welcome po sa atin pong midweek praises, preachings, and prayers. Salamat sa Diyos sapagkat magkakasama ulit tayo ngayon pong gabing ito para atin pong patuloy na purihin, pasalamatan, sambahin ang Panginoon sapagkat siya ay mabuti, sapagkat tumutugon siya sa panalangin, sapagkat patuloy na ginagabayan niya po tayo. Ngayon din po ay pagkakataon para atin pong muling pag-aralan ng kanyang salita at alamin ano ba ang instruction ng Panginoon, anong mensahe ng Panginoon sa atin. Ngayon pong gabing ito na atin pong iangkop sa atin pong buhay sa bawat araw. At ganun din po, ito ay pagkakataon para muli ipanalangin po natin ang atin pong mga kapatiran, maging ang atin pong mga sarili. Ano po? So, I'm sure ang bawat isa ay handa na sa bahaging ito. Ito ay pag-aaral ng kanyang salita. Kaya buksan na po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Matthew chapter 14 verses 22 to 33. Matthew chapter 14 verses 22 to 33. Pakinggan niyo po at aking babasahin. Ang sabi po dito, "Immediately Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. After he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. When evening came, he was there alone. But the boat was already a considerable distance from land, buffeted by the waves because the wind was against it. During the fourth watch of the night, Jesus went out to them, walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. 'It is a ghost,' they said, and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, 'Take courage, it is I. Don't be afraid.' 'Lord, if it is you,' Peter replied, 'tell me to come to you on the water.' 'Come,' he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, cried out, 'Lord, save me!' Immediately Jesus reached out his hand and caught him. 'You of little faith,' he said, 'why did you doubt?' And when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshipped him, saying, 'Truly you are the Son of God.'" Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa oras na inyong binigay sa amin. Salamat sa bawat isa na nandito upang purihin ka, pag-aralan yung salita at manalangin, makipag-usap sa inyo. Panginoon, sa bahaging ito ng aming gawain, ang pag-aaral ng salita, buksan mong puso't isipan namin upang makita namin ang kahulugan at kahalagahan ng inyong salita sa buhay namin at tulungan mo kami na iangkop ito sa pang-araw-araw naming buhay. Samahan mo na kami, Panginoon, sa aming pag-aaral. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Marahil marami po sa atin ngayon ang nakatutok sa TV, sa internet or sa radio, at talagang pinapanood ang investigasyon ng Senate at saka ng Congress tungkol po sa sinusubaybayan po natin kung ano ang nangyari po sa pera na inilaan po sa mga flood control budget. At nakita po natin na maraming mga himala or milagro or kababalaghan na nangyari. Maraming mga project na according sa report ay tapos na, pero nung binisita ito ay wala pala. Ang tawag nila ay ghost project. Pero yung mga taong involved dito ay nabayaran na hindi lamang mga barya-barya kundi napakalalaki. Kaya talagang ang mga kababalagang ito, itong mga himalang ito na nangyayari sa particular na ahensya ng ating gobyerno ito ay nakakagulat, nakakalungkot at nakakagalit. Di po ba? At nawa, ipanalangin po nating lahat, lalo tigit tayo pong mga mananampalataya, na nawa ay may mangyari naman sa investigasyon na ito na ang hustisya ay maghari sa ating pong bayan, maparusahan ang mga nagkasala at matigil na ang korupsyong ito. Okay po? Ngayon po nga gabi, ang atin pong pag-aaralan ay tungkol sa isa ring himala. Ngunit ang himalang ito ay bagamat nakakagulat, pero hindi po ito nakakalungkot at nakakagalit. Ang akin pong panalangin, nawa pagkatapos nating pag-aralan ito ay mas lalong tumibay, tumatag, mas lalong sumigla
ang atin pong pananampalataya sa atin pong Panginoon. Ang pinag-aaralan po natin itong mga nakaraang Miyerkules ay ang mga himala ng Panginoong Hesukristo. At ito pong himalang ito na ating pag-aaralan ngayong gabi ay hindi po nangyari sa lupa, kundi ito ay nangyari sa tubig. Kaya pinamagatan ko po ang ating pong mensahe ngayong gabi, The Miracle on the Sea. The Miracle on the Sea. Actually, ito pong sea dito ay hindi talaga sea, pero ito ang tawag nila, Sea of Galilee. Pero ito po talaga ay lake. Pero yun na po ang kinasanayan na tawag po sa anyong tubig na ito. Kung babalikan po natin itong mga talata na ating binasa, katatapos lang na pakainin ng Panginoon hindi lamang yung 5,000 kundi according nga sa mga Bible scholars na pag-aralan natin last week, yung 20,000 na mga tao, mga lalaki, babae at mga bata sa pamamagitan lang ng 5 tinapay at 2 isda. Nakakamangha yun, at talagang naniniwala ako na lahat ng nakasaksi, lahat ng nakakain, at lalo na yung nakita nila yung tira pa, na 12 punong-puno na basket, ay namangha sila sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. At dito, pagdating sa verse 22, ang sabi dito, immediately Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. So dito po, pagkatapos ng event, na pagkatapos na nakakain siguro lahat, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga disciples, pumunta kayo sa kabilang ibayo, and then siya na rin ang nag-dismiss, siya na rin ang nagpauwi sa lahat ng mga tao na nakinig at kumain nung gabing yun. At ang sabi dito sa verse 23, after he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. When evening came, he was there alone. So, nung wala ng mga tao, yung kanyang mga disciples, apostles ay naglalayag na, at nung siya ay naiwan na mag-isa, siya po ay nanalangin. Talagang makita po natin yung disiplina ng Panginoong Hesukristo. Marahil kung tayo ay nagpapahinga na sapagkat tayo ay napagod. Pero ang Panginoong Hesukristo, kung mapapansin po natin, siya po ay bago magsimula ang araw, bago magsimula ang kanyang araw, siya ay nananalangin. At bago siya matulog, bago siya mamahinga, siya rin po ay nananalangin. Minsan nga, nag-overnight prayer time pa siya. Okay? Gaya ng sabi ko sa inyo noon, marahil ang dahilan kung bakit po ito ay ginagawa ng Panginoong Hesukristo, sapagkat ang sabi po dito sa John chapter 14 verse 31, but the world must learn that I love the Father and that I do exactly what my Father has commanded me. Come now, let us live. So gusto ko pong pansinin niyo yung salitang I do exactly what my Father has commanded me. Okay? Sabi dito ng Panginoon, clear, Sabi ng Panginoon Hesukristo, ang ginagawa ko ay yung eksaktong utos sa akin ng Diyos Ama. Okay? So, dito po sa pananalangin ng Panginoong Hesukristo, naniniwala ako, na sa umaga, kaya siya ay maagang nananalangin, yung wala talagang magdidisturbo sa kanya, sapagkat yun yung time na bibigyan ng Diyos Ama ang Panginoong Hesukristo ng itong gagawin mo this day, palalakasin niya siya, bibigyan siya ng karunungan, kumbaga well-instructed. And then after that, sa gabi, pagkatapos ng buong activity, ito naman yung evaluation at marahil ay ang Diyos Ama ay nagbibigay ng further instructions sa kanya kung anong gagawin. At naniniwala ako, itong kanyang pananalangin ito, ay may iniutos ulit ang Diyos Ama na kanyang gagawin, lalo na sa mga himala. Okay? So, kung titingnan po natin itong verse 24, but the boat was already a considerable distance from land, buffeted by the waves because the wind was against it. So, nung matapos manalangin ang Panginoong Hesukristo, yung bangka na sinasakyan ng mga disciples ay medyo malayo na. At ang matindi pa na nangyari dito sa sinasakyan ng mga apostol na ito na bangka ay biglang lumakas ang alon, lumakas ang hangin, kaya talagang nahihirapan sila sa pagsagwan. At nakita natin, nung fourth watch, ang ibig sabihin daw ng fourth watch,
dito, ang oras nito ay 3 a.m., alas 3 ng madaling araw. At according po sa observation, ang pinakamadilim daw na oras ng gabi, ay pamula 1 o'clock hanggang 3 a.m. 1 o'clock hanggang 3 ng madaling araw. So napakadilim nito. Tapos biglang makakakita ka ng taong naglalakad sa dagat. Ikaw ay hirap na hirap sa pagsasagwan, Naiisip mo siguro na naku, mamamatay na kami or hindi namin kasama ang Panginoon. So kahit tayo sa ganung oras, sa ganung sitwasyon, pag nakakita ka ng isang tao na naglalakad sa dagat, siguradong tayong lahat ay matatakot din. Kikilabutan talaga tayo. At sasabihin natin, nako, patay, tapos na. Pero, sabi dito ng Panginoon, sa verse 27, "But Jesus immediately said to them, 'Take courage, it is I, don't be afraid.'" Okay? At nakita natin dito si Pedro. Talagang siya ay mabilis magsalita. Kung talagang ikaw yan, Panginoon, hayaan mong pumunta ako sa iyo. At ang sabi ng Panginoon, sige, pumarito ka. Come. And then si Pedro, nung siya ay pumunta, alam natin ang kwento, habang nakatingin siya sa Panginoon, hindi siya lumulubog. Pero nakita niya yung winds and waves, unti-unti siyang lumubog. Hanggang sa marahil malapit na siyang malunod, sumigaw na siya sa Panginoon, "Lord, help me. Lord, save me." At ang Panginoon, sabi dito, immediately save him. And then sabi niya sa verse 31, "Immediately Jesus reached out his hand and caught him. 'You of little faith,' he said, 'why did you doubt?'" Okay? And then, pagdating dito sa verse 32 and 33, nung sila ay umakyat na, yung storm na nararanasan nila ay humupa. Okay? And then, sabi nung mga nakasakay sa boat ng mga apostles, ang ginawa nila dito, they worship Him, at ang sabi nila dito, "Truly, you are the Son of God." Mga kapatid, again, ito pong pangyayaring ito ay madalas na nating nababasa, naririnig, Marami ng mga preachers siguro ang narinig ninyo. Ako din po, marami na rin akong messages na ginawa buhat dito. Pero mga kapatid, napakahalaga po, lalo na sa panahon natin ngayon, na muling sariwain, muling balikan, ano ba ang dahilan? Bakit ginawa ng Panginoon ang himalang ito? Ay katatapos lang niyang maghimala, At katatapos lang na masaksihan ng mga apostol na ito yung kapangyarihan, ng pagpapakain ng more than 5,000 people sa pamamagitan lamang ng 5 tinapay at 2 isda. Then, ito ulit, naghimala ulit ang Panginoon, lumakad siya sa tubig. Okay? Mga kapatid, ngayong gabi, may 3 tayong makikita na nahayag, May 3 revelations, Buhat po dito sa Miracle on the Sea. Ang una na makikita po natin na na-reveal dito, sa himalang ito ay, una, the miracle of the sea revealed the deity of Christ, Revealed the deity of Christ. Ipinakita dito kung sino talaga ang Panginoong Hesukristo, Ang pagiging Diyos ng Panginoon. Okay? Bakit po? Kung titingnan natin dito, ang sabi dito, simulan po natin sa verse 24, "But the boat was already a considerable distance from land, buffeted by the waves because the wind was against it. During the 4th watch of the night, Jesus went out to them walking on the lake. When the disciples saw him walking on that lake, they were terrified. 'It is a ghost,' they said, and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, 'Take courage, it is I. Don't be afraid.'" Okay, so una na makikita po natin dito bakit ni-reveal nito ang pagka-Diyos ng Panginoon. Una, because of His presence in their darkest moment. Okay? Ang presensya ng Panginoon, sa panahon na nahihirapan sila, sa panahon na napakadilim, dumating ang Panginoon, para sila ay tulungan. At tandaan po natin, Diyos lang ang pwedeng gumawa nito. Di ba? Ang Diyos lang ang pwedeng tumulong sa atin during our darkest time. Ang Diyos lang ang pwede nating tawagan, at ang Diyos lang ang pwedeng makatulong sa atin.
Sapagkat during the darkest hour of our lives, no, siguro pagka punong-puno na tayo ng problema, pag hindi na natin alam ang gagawin natin, di ba, ano ang ating last recourse? Doon po lang tayo tatawag sa ating Panginoon. Di po ba? Nakakalungkot po, no, na ganun ang ating pong ugali. Di po ba? Pagka may problema tayo, talagang sisikapin po muna natin na ayusin ito, no, nang naayon sa ating kaalaman, ating kalakasan, ating karanasan. Di po ba? At pagka hindi na natin ito mabigyan ng solusyon, doon pa lang tayo tatawag sa ating Panginoon. Ngunit salamat sa Diyos, ano, sapagkat dito ipinakita ng Panginoon that during the darkest moment of these disciples, no, marahil natatakot na sila, marahil ay iniisip na sila na baka mamatay na sila doon, no, sapagkat matindi yung storm na kanilang nararanasan. Ngunit nakita natin dito na dumating ang Panginoon. Okay? So ngayong gabi mga kapatid, nawa ma-realize din po natin, no, na kahit na gaano kadilim, kahirap ang ating pong nararanasan at pinagdadaanan, kahit na gaano kahirap ang ating pong mga problema, the Lord will come, no? The Lord will make us feel His presence, no? Ang Panginoon ay naandyan. Ang sabi nga ni Haring David sa Psalm 86 verse 7, "In the day of my trouble, I will call to you, for you will answer me." Okay? So, ang Panginoon laging naandyan. Ano po? Pagka tayo po ay nasa kadiliman, pagka tayo po ay maraming mabigat na pinagdadaanan. Ano? Ang sabi ni Haring David, lagi ang ginagawa niya, tumatawag lagi sa Panginoon at laging sumasagot ang Panginoon. Dito po, sa pangyayaring ito, talagang hirap na hirap itong mga disciples na ito at kita ng Panginoon yung kanilang ginagawa at dumating ang Panginoon. Kaya mga kapatid, kung ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, nawa maging kaaliwan itong talatang ito, that God is there to help us, no? Ang presensya ng Panginoon ay nasa atin para tayo po ay tulungan. Okay? And then ang pangalawa na pagpapakita dito ng pagiging Diyos ng Panginoong Jesucristo, hindi lamang pinaramdam niya yung kanyang presensya in their darkest moment, no? But He revealed His power over nature, no? Ipinakita niya yung kapangyarihan niya at kalakasan niya laban sa kalikasan, no? Nakita natin dito, no? Naglakad siya sa tubig. At wala pang tao simula nung kay Adan at kay Eva hanggang sa oras na ito na nakapaglakad sa tubig or sa dagat. Maraming sumubok pero hindi katulad ng ginawa ng Panginoong Jesucristo. Alam niyo kung bakit? Sapagkat Diyos lang ang pwedeng gumawa noon, no? Why? Because God has the power over nature. To be specific, to the law of nature. Sapagkat yun nga po, lahat po tayo ay lulubog, no po, kung tayo po ay nasa tubig. At dito, hindi naman natin nakita na ang Panginoon ay nagsuswimming. Kasi yun, pwede, ano, tayo mag-swim. Pero dito siya ay naglalakad. At kahit ang science, ano po, or any human philosophy, no, ay hindi po kayang explain ito. Ano? Bakit po? Sapagkat Diyos lang nga ang nakakagawa nito. Sa mga tao, imposibleng mangyari ito. Pero sa Panginoon, anything and everything is possible. Yan po ang sabi sa Jeremiah 32:27. Ang sabi po dito, "I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me?" Okay, so yun po ang sabi ng Panginoon, ano, kay Jeremiah. "I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me?" So everything is easy sa Panginoon, lalo na ito. At salamat sa Diyos sapagkat ang Diyos natin, lahat ay kaya niyang gawin. Lahat ay kaya niyang bigyan ng solusyon, no po. Kaya ang dapat po na maging response po natin, every time na nakikita po natin ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay po natin, no po, ay tayo po ay magpakumbaba at tayo po ay sumunod sa kung ano man ang kanyang iutos sa atin sapagkat yun po ang makakabuti. Dito po pinakita ng Panginoon yung kanyang pagiging Diyos, no? Ini-reveal dito
yung pagiging Diyos ng Panginoong Jesucristo. The deity of Christ was revealed. Okay? At sa ganito pong pangyayari, hindi talaga natin pwedeng mapasinungalingan ang pagka-Diyos ng Panginoong Jesucristo. Hindi natin pwedeng sabihin na tao lang siya. Siya ay Diyos. At dito nga po ay ipinakita niya. At yan din po ang gustong makita ng Panginoon ng mga apostol. No? Kung mapapansin niyo yung mga miracles na kanyang ginawa previously, no? Kung mapapansin niyo, patindi ng patindi yung level. Di po ba? Kung kaya't mamaya makikita po natin yung reaction ng mga apostol. So yun po ang unang na-reveal dito po sa miracle on the sea, no? The deity of Christ. Ang pangalawa na na-reveal dito, hindi lamang the deity of Christ, but the degree of the apostles' faith. No? The degree of the apostles' faith. So na-reveal ulit dito kung gaano kaliit or kalaki ang pananampalataya ng mga apostol. Ang sabi po ni Pedro, Lord, if it is you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Verse 29, come, he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out, Lord, save me. Immediately Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt? So mga kapatid, dito si Pedro. At hindi lamang si Pedro. I believe he represented the faith of the apostles and even our faith. Diba? Na even doon na-experience na natin yung power ng Panginoon. Na-experience na natin ang mga blessings ng Panginoon. Nagda-doubt pa rin tayo. Lalo na pagka may mga pagsubok. Di po ba? Lalo na pagka may bagyo sa buhay po natin. No? Doon daw natin malalaman kung gaano nakalaki o gaano nakaliit ang atin pong mga pananampalataya. At tandaan natin, katulad ng mga pinag-aaralan natin ng mga nagdaang mga linggo, mahalaga sa Panginoon ang pananampalataya. Mahalaga sa Panginoon ang ating pagtitiwala, ang ating dependence sa Kanya sapagkat ang sabi nga sa Hebrews chapter 11 verse 6, it is impossible to please God without faith. No? So, mapiplease mo na ang Panginoon kung ikaw ay sumasampalataya, ikaw ay umaasa, ikaw ay sumusunod sa Kanya. So, dito po nasubukan kung gaano kalaki o gaano pa kaliit ang kanilang pananampalataya. Nakita nila, sabi dito, you of little faith, why did you doubt? Okay? Nakakalakad ka na nararanasan mo na yung kapangyarihan ko. Kaya lang nung napatingin ka sa waves and winds, natakot ka, nagduda ka. Kaya ito ang magiging resulta. Lulubog ka talaga the moment you doubt. At yan din po nawa ang maging aral sa atin, mga kapatid. The moment we doubt the Lord. The moment we disobey the Lord, iisa lang po ang direksyon natin. We will sink. Tayo po ay lulubog. Hindi po titibay, hindi tataas ang level, hindi lalago ang ating pananampalataya. Pag araw-araw, sa buhay natin ay may alinlangan tayo sa Panginoon. Para po ma-experience natin ang kapangyarihan ng Panginoon, kailangan wag po tayo magduda. Kailangan sundin talaga natin ng buong puso ang utos ng Panginoon sa atin. Ang sabi niya kay Peter, you come to me. Total, si Pedro naman ang ang naghamon dito So, sabi ng Panginoon, you come to me. Okay? Kaya lang, yun nga, nagduda si Pedro. At I know, marami sa atin ang nararanasan din. Ang nararanasan din ang nangyari kay Pedro. Pero salamat sa Panginoon, na sa kabila ng atin pong pananampalataya ay hindi pa ganun katibay ang Panginoon once na tumawag tayo sa Kanya. Once na humingi tayo ng tulong sa Kanya. Ang sabi dito, immediately Jesus reached out His hand and caught him. Yun nga lang, may rebuke. At yun din ang rebuke niya sa atin. Na ang rebuke na ito ay hindi para tayo ay sirain. Kundi para tayo i-encourage na you keep on trusting or you trust me. Sapagkat hindi ka lulubog when you trust me. Hindi ka masisira, hindi ka mawawalan when you trust me. Diba? Pero, the moment you doubt, the moment you disobey,
The moment you try other options, no, based sa nangyari kay Pedro, katulad niya, lulubog din tayo. But again, pagka tayo po ay humingi ng tulong sa Panginoon, naandun siya para tayo ay sagipin. Okay? So, mga kapatid, ano ang pinagdadaanan po natin ngayon? Feeling po ba natin tayo ay palubog na? No? Feeling po ba natin ay hindi na tayo makakasurvive sa pinagdadaanan natin? Mga kapatid, ang Panginoon, He is always ready, no, to lift us up, no? Tumawag lang tayo sa Kanya. Let's just be dependent on Him. Ano po? Express po natin yung ating pagpapakumbaba, no, na hindi natin kaya. Katulad po ng ginawa ni Pedro. Kung tutusin, expert na swimmer ito. No, master na niya ang Sea of Galilee, no? Pero nakita natin dito, no, na dahil human being siya, hindi niya kayang talunin ang law of nature or ang nature. Pero ang Panginoon, no, dahil siya ay Diyos, He has the power over nature. Kaya maganda itong ginawa ni Pedro, no? Bagamat siya nagduda sa Panginoon, pero siya tumawag ulit. So mga kapatid, ngayong gabi, tumawag po ulit tayo sa Panginoon, no? At katulad ng sabi ng Panginoon, kumbaga palaguin pa natin ang ating pananampalataya. So yun po ang pangalawa na makikita natin na na-reveal dito po sa miracle on the sea, no? Hindi lamang yung deity ng Panginoong Jesucristo o yung kanyang pagka-Diyos, hindi lamang yung degree, no, or antas ng pananampalataya ng mga apostol, but ang pangatlo at ang panghuli, the deepened understanding of Christ, ano, ang mas malalim na pagkakaunawa tungkol sa Panginoong Jesucristo. Kumbaga, dito na-reveal yung mas malalim na pagkakaunawa sa Panginoong Jesucristo. Kasi ang sabi dito sa verse 32 and 33, and when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshipped Him, saying, truly, you are the Son of God. Nadagdagan yung kanilang kaalaman, no? At mas lumalim pa yung kanilang kaalaman tungkol sa Panginoong Jesucristo. Dito sa Panginoon na kanilang sinusundan, no? Panginoon na kanilang pinapakinggan. Ang sabi niyan, truly, this is the Son of God. Alam niyo po ba na ito ay pangalawang beses na na-experience nila, nagka-storm sa kanilang paglalayag at pinahupa ng Panginoon ang dagat. At this time, ito nga, hindi lang niya pinahupa, naglakad pa siya sa dagat. At makita niyo yung reaction dito, truly, you are the Son of God. Dito, na-convince sila, no? Na-realize nila na, aba, ito nga ang anak ng Diyos, no? Pagka anak ng Diyos, ibig sabihin, He is God. Kaya, ginawa nila dito, they worship Him. Sinamba nila siya. Okay? Tingnan po natin yung unang sila ay naglayag at na-experience nila yung storm, no? Balikan natin sa Matthew chapter 8 verses 23 to 27. Sabi dito, then he got into the boat and his disciples followed him. Without warning, a furious storm came up on the lake so that the waves swept over the boat. But Jesus was sleeping. The disciples went and woke him, saying, Lord, save us, we're going to drown. He replied, you of little faith, why are you so afraid? Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. Verse 27, the men were amazed and asked, what kind of man is this? Even the winds and the waves obey him. So nung una, ganito ang reaction, no? Sa verse 27, the men were amazed and asked, what kind of man is this? Even the winds and the waves obey him. Anong klaseng tao ito? No? So yun ang kanilang unang reaction. Pero pagdating dito, sa chapter 14, ito na yung kanilang reaction. Sa verse 33, then those who were in the boat worshipped him, saying, truly, you are the Son of God. So this time, na-convince na sila, nakilala na nila, nagkaroon na sila ng malalim na pagkaunawa kung sino ba itong Panginoon na ito, kung sino ba itong sinusundan nila. Ito ang anak ng Diyos at ito ay dapat sambahin, no? At nakita rin natin, no, na hindi lamang He is God but He is also gracious, no? Kasi yun nga,
pangalawang beses na ito, yun pa rin ang sabi ng Panginoon, you of little faith, no? Maliit pa rin ang inyong pananampalataya. Okay? Pero again, binigyan pa rin sila ng chance ng Panginoon. Kumbaga, may dahilan ang Panginoon para iwanan na ito, i-give up na sila, no? Kasi sa dami na ng mga himala, no, na kanyang ginawa, na nasaksihan ng mga ito in between, ano, chapter 8 hanggang chapter 14, marami na rin siyang mga mensahe na na-deliver at narinig ng mga ito. Pero dito, ang sabi niya, you of little faith, no, ang liliit pa rin ng inyong pananampalataya. So dito nakita nila, this Jesus is God and He is gracious. Okay? Mga kapatid, ngayon pong gabi, sa panahon po ng pagsubok, no, sa panahon ng bagyo ng buhay natin, doon po natin makikita ang biyaya ng Panginoon at ang pagka-Diyos ng Panginoon. Na sa panganahong mga ganito, siya lang talaga ang makakatulong sa atin at siya lang ang tutulong talaga sa atin. At makikita rin natin, mararanasan natin na walang tao, walang grupo, walang paniniwala ang pwedeng makatulong sa atin sa panahon na matindi ang ating mga pinagdadaanan. Only God can help us and can save us. Ngayong gabi mga kapatid, may tatlo tayong nakita na revelations dito po sa miracle on the sea. Ano po? Nakita natin the deity of Christ, the degree of the apostles' faith, and then the deepened understanding of Christ. Sa himalang ito, mga kapatid, para lumaki ang ating pananampalataya, ang tanong dito ng Panginoon kay Pedro, why did you doubt? Ano po ang ibig sabihin nito? Ano po ang challenge sa atin? Para pala tumaas ang antas ng ating pong pananampalataya. Nawa unti-unti sa biyaya ng Panginoon, mabawasan hanggang sa mawala na ang ating pong pagdududa sa ating pong Panginoon. Na kahit anong iutos niya sa atin, no? Kahit ito'y mahirap, kahit ito'y imposible, kahit ito'y nakakatakot, at kahit tayo na lang, no, ang sumusunod, basta alam natin na ito ang utos ng Panginoon, we will do it 100%. We will obey the Lord upang maranasan po natin ang himala, ang pagpapala ng ating pong Panginoon. Okay po, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa bahaging ito namin po pinag-aralan. Ito po ay madalas namin ang nababasa at napapakinggan. Pero salamat po sa mga bagong aral na itinuro nito, Panginoon. Salamat po sapagkat sa mga pagsubok nakikita namin ang pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo. Nakikita rin namin ang level or ang degree ng aming pananampalataya. At nagkakaroon kami ng mas malalim na pagkakilala sa amin pong Panginoon. Lord, sa bawat lilipas na araw ng buhay po namin, nawa unti-unti mong tanggalin ang amin pong mga doubts, ang amin pong mga fears sa amin pong pagsunod sa inyo. At alam ko po na yan ang goal mo sa amin, Panginoon, na magkaroon kami ng total dependence and obedience sa inyo upang lalo naming ma-enjoy at lalo naming ma-experience ang inyo pong pagpapala. Panginoon, salamat sa gabing ito, salamat sa inyo pong mensahe. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain po tayo ng Panginoon, mag-ingat po tayo at magandang gabi sa bawat isa.